So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is PJ Vergara at nandito ulit tayo upang sumagot sa ilang mga katanungan na inyong itinatanong sa akin dyan sa comment section. So pasensya na po kayo at ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog, ngayon lang po ulit tayo nakapag-video. So ang mahalaga nandito na po ulit tayo. Sagutin po natin yung ilang mga katanungan na tinatanong po ninyo sa comment section. Ito po, yung unang katanungan galing kay Eljon Sornido. Mega shoutout po. Idol, tanong lang po, kapag ba nasa 3 araw na po tayo na nagbibigay po ng mais, okay, nagkakarbo na po tayo, tapos nagbabawas po tayo ng tubig sa painom, lalo po kung 1 araw na lang at mamamasyal na po tayo, okay, tapos naka isang dip o isang lagok na lang po ng tubig ang ibinibigay po natin sa ating mga alaga, nakakaapekto po ba ito sa energy, okay, na kanilang makukuha? Okay, so Eljon, thank you po sa inyong pagtatanong sa akin and hopefully masagot ko po ito ng maayos. Kung kayo po ay nagbibigay na po ng mais ng ilang araw na pong sunod-sunod, okay, kung 3 araw na po at mamasyal na po kayo at puro mais na po ang ibinibigay ninyo, so ang ibig mong sabihin is stable ba yung energy ng manok tapos nagbabawas pa kayo ng painom. So actually po mga kamanok, titingnan nyo po yung water consumption ng manok. Dapat po 3 araw or mas maganda nga, araw-araw mo tinitingnan yung alaga mo. Habang binibigyan mo siya ng pagkain, tingnan mo kung ilang gramo ang ibinibigay mo, tingnan mo kung gaano karaming iniinom ng manok. Okay? Tingnan mo, halimbawa, pagkatapos niyang kumain, after 10 to 15 minutes, bigyan mo ng painom. Tingnan mo kung ilan ang iinumin niya. So, alam po ng isang manok kung gaano karami ang dami ng kanyang iinumin para mapagana po yung kanyang sistema. Okay? Tingnan po ninyo kung gaano po yung kanyang iinumin at titingnan nyo rin po yung droppings ng manok. Tingnan nyo po yung droppings kung doon ba sa dami ng kanyang ininom, maayos ba yung droppings na kanyang idadrop. Kaya sabi ko palagi sa inyo, araw-araw nyo pong titingnan o obserbahan yung manok. Kung iinom po siya halimbawa, iinom po siya ng 10 lagok. After niyang kumain ng halimbawa 35 grams, uminom siya ng 10 lagok, tapos umayaw na siya, pwede mo nang alisin yung tubig, ipuin mo yung manok. Ipuin mo yung consistency ng kanyang butse. Kung gano'ng kalambot ang kanyang butse, dapat yan ang mafe-feel mo. Okay, kung kayo man ay mamamasyal. Okay, sa mga araw na lumilipas, dapat yan ang mafe-feel mo sa kanya. Dapat consistent, ganyan ang mafe-feel mo sa katawan ng inyong mga alaga. So magkaka-idea ka kung araw-araw mong tinitingnan yung manok mo, yung alaga mo. Okay? So ngayon, yung one dip sa halimbawang sa ilang araw na lang mamamasyal na kayo, yung one dip para sa akin hindi po yan hindi po yan advisable kasi madidehydrate po yung manok. Okay, madidehydrate po yung manok. Lagi kang mag-observe sa kanyang droppings. Okay? Baka naman kasi ma-dry up masyado yung manok kasi itataas mo yung carb, yung mais, mainit sa katawan, madadry up yung katawan, tapos kukunti yung tubig, malamang sa malamang dry ang ipot niyan. So tingnan mo yung manok mo. Okay, observe mo yung manok kung gaano karami yung iniinom niya, kung ganito karami ang ipakakain mo sa kanya. Okay? So ngayon lalo na sa ilang araw na lang mamamasyal na kayo, tingnan mo yung inom ng manok, kung gaano karami. Okay, para sa ganun may idea ka kung gaano karaming tubig ang ipaiinom mo. Huwag ka lang mag-base sa 1 dip lang. Kasi dehydrate yung manok kapag 1 dip lang. Sigurado ako. Alam ng manok kung gaano karaming iinumin niya, kaya dapat alam mo rin kung gaano karami ang kailangan niya. So maliwanag tayo dyan kamamay So next question tayo. Hanap tayo ng sunod na katanungan dito. Okay. So ito naman galing kay Guillermo Ramos. Mega shoutout idol. Sa akin idol mamay, tuwing hapon ako nagbababad ng warm water ng Jackie Oats. Umaga hapon, bigay ko sa nakababad. Maayos naman sa alaga ko. Tapos yung rooftop ko, yung mga manok ko nasa rooftop po. Okay, so mga kamanok, warm water, ibababad lang po si Jackie Oats. Para sa akin, hindi po ganun kataas ang nutrient nung Jackie Oats kung warm water lang po ang babad sa kanila tapos ibibigay nyo din po kaagad. Hindi po, mas maganda po ang fermentation. Kasi sa fermentation process, dun po lumalabas lahat
Okay? Lahat ng mga sustansya na meron sa Jackie Oats. Okay? Hindi lang ito binabantuan ng tubig o kung anumang overnight na babad. Hindi po. Kailangan talaga fermentation process ang gagawin ninyo para lumabas yung maayos, yung mataas na bitamina na kailangan ng inyong mga alaga. Lalong-lalo na po yung amino acid. Yan po ang pagkain ng muscle. Kung bakit bumubulto ang katawan ng inyong mga alaga dahil po kay amino acid. Okay? Ang katawan po ng inyong mga alaga ay hindi bubulto kung puro carbo naman ang ibibigay po ninyo. Tatandaan niyo po yan mga kamamay. Kailangan po ay protina ang kailangan ng alaga para bumulto. Ang carbo ay nasa mais, ang protina ay nasa pellet. Tingnan po ninyo kapag masyadong marami ang pellet, ang katawan po ng alaga ninyo bumibigat. Kasi nga po, pagbulto na po ang ginagampanan nun pagbulto na po. Okay? Pag po masyadong marami sa pellet, pagbulto po ang ginagampanan. Bibigat yung manok pero lumalapad po o kumakapal. Pag naman po masyadong marami naman po ang mais, ang grains, makikita nyo po na dry up ang katawan, gumagaan yung manok. Okay? Ngayon, kung maayos po ang protina o yung amino acid, kasi ang amino acid, kung inyo pong itatanong, yan po ay binubuo ng maliliit na, yung protina, binubuo po yan ng maliliit na amino acid. At yung amino acid mga kamanok, yan po ay nasa pellet. Okay? Nasa pellet po yan. Nasa Jackie Oats din po yan. Parehas po yung pellet at yung amino acid sa fermented Jackie Oats, parehas lang po sila. Pero ang kaibahan po nito mga kamanok, ang fermented Jackie Oats po, siya po ay may amino acid while meron din po siyang fiber. Yung fiber po ay nasa grains. Yun po ang nagpapagaan ng manok. Pinapalapad na pinapalaki. What I mean is pinapalapad, pinapalaki while pinagagaan. Yan po ang kayang ibigay ni fermented Jackie Oats. Kasi sabi ko nga po sa inyo, all-in, built-in na pagkain po si fermented Jackie Oats. Biruin mo, lumalapad yung manok, lumalaki pero gumagaan. Kasi nga meron siyang amino acid, meron siyang fiber. At ang maganda dito, si Jackie Oats meron ding probiotics. Pag maganda po ang panunaw ng manok, maganda po ang absorpsyon ng manok dahil sa probiotics, lahat po ng kakainin yan, shoot sa katawan. Okay? Hindi po idadrop niya lang, hindi po i-release niya lang. Talagang aabsorben, kukunin po talaga nung sistema ng manok dahil nga may probiotics Yan po ang wala sa mga suplemento, yung probiotics. Kaya masasabi ko at advisable ko talaga si fermented Jackie Oats. I-ferment nyo po para po lumabas yung napakaraming vitamina na yon. Kung hindi nyo po i-ferment ang Jackie Oats, huwag nyo nang gamitin. Mamamayat lang ang alaga ninyo. Okay? Mamamayat lang po. Kasi high in fiber po ito Fiber lang ang kukunin ng manok ninyo kay Jackie Oats pag hindi nyo binabad. At ang fiber, sisip-sip ng moisture. Pag sinipsip ang moisture, gagaan ang inyong mga alaga. Okay, sana. Kung masyadong bulto ang alaga ninyo. Kung medyo mabigat, pwede kayo magbigay ng Jackie Oats. Kahit hindi nyo ibabad. Idadry up nyo ng katawan, papapayatin yan. Pero kung gusto po ninyo is gumaganda ang hipo, gumagaan ng manok, maganda ang panunaw, magandang absorption, i-ferment po ninyo. Okay? So maliwanag tayo dito mga kamanok. Ano po? Sana po ay maayos po ang paliwanag ko dito. So Guillermo Ramos, sana makatulong. So next question po tayo dito. Ito, last question na po tayo. Galing kay Ruben Lara. Saan makakabili ng Jackie Oats? Idol Mamay, kung sakaling makabili ako, Idol, yung binabad na Jackie Oats, kailangan bang hugasan bago ipakain sa manok? Okay, so mga kamanok, akin pong ipapaliwanag muli sa inyo. Kaya po natin ibinababad ang Jackie Oats para po lumabas yung maraming bitamina na kailangan ng ating mga manok. Nasa tubig po ang fermentation. Pag po ang oats ay nabasa ng tubig at naibabad natin ng 1 linggo, sa tubig po nagsisimula yung fermentation. Tapos sisipsipin po ng Jackie Oats yung tubig, ilalagay niya sa bawat butil yung sustansya para makuha ng manok. Ngayon, pag itinapon nyo po o hinugasan nyo po yung tubig, para nyo na din pong piniga yung sustansya ng Jackie Oats. Okay? So, nasa tubig po ang sustansya. Kaya wala po kayong dapat hugasan, wala po kayong dapat banlawan. Kung ano po yung ibinabad ninyo, ito kagaya nito. Kung ano man po yung ibinabad ninyo, ito yung tubig nito, yan po ang napakasustansya.
Huwag niyo pong huhugasan kasi inaalis niyo po yung nutrient, yung sustansya ng Jackie Oats, yung pinerment ninyong Jackie Oats pag ginawa niyo po yan. Kung ano po yung laman nito, kung ano man po yung amoy nito, tiisin niyo lang po. Kasi po yung mga manok, yung amoy po niyan ang gustong-gusto nila. Alright? So, sana po makatulong mga kamanok yung mga simpleng sagot ko po sa inyong mga katanungan at naliwanagan po kayo. Sa mga gustong magtanong, ilagay niyo lang po yan sa comment section. Ako po ang bahalang sumagot niyan sa susunod na topic natin. So, maliwanag tayo dyan mga kamamay ha. So, paano? Hanggang dito na lang muna. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.